Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin ang payout releasing, payout schedule sa May 25, 2026. May mga importanteng announcement na dapat po nating malaman. Ang mga makukuha ninyong impormasyon sa araw na ito ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan gaganapin ang inyong payout? Pang-apat, ano ba ang kumpletong requirements na dapat mong i-ready? At pang-lima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-uusapan palagi ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na. At hindi ko napapatagalin pa ang oras pag-usapan ng bagay na ito. Kaya naman, let's go. Ang una po nating pag-usapang lugar ay ang Barangay Daliao dahil meron po magaganap na mga validation para po sa mga potensyal na magiging parte ng social pension for indigent senior citizens sa May 25, 2026 alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali po sa Annex A Senior Citizens Building kasama Village, Toril, Davao City. At ito po ang mga napipisil na maging parte ng social pension for indigent senior citizens na mga beneficiaries. Kinakailangan po kayo mag-validate para po maklaro po kung pasok ba kayo sa mga qualifications or hindi. Ang kasunod po ay ang Lapu-Lapu City dahil meron pong payout sa financial assistance sa CSWDO ngayong May 25, 2026 sa mga pangalan po na akin pong ipapakita ngayon. Ito po ang mga kwalipikado na kukuha po ng assistance financial. Ang kasunod po ay ang Barangay Government of Mercedes dahil meron pong validation para po sa mga potensyal na magiging social pension beneficiaries sa May 25, 2026 alauna hanggang 5 po ng hapon sa Mercedes Senior Citizens Office. At ito po ang mga napipisil na mga pwede maging parte ng social pension for indigent senior citizens. Sa Jabong Covered Court sa May 25, 2026 alas 8 hanggang 12 ng tanghali, ito po ang mga barangay na mag-payout. Barangay Bugho, Barangay Kasapa, Barangay Nagbak, Barangay San Andres, Barangay Dugungan, Barangay Garcia, Barangay Candayaw, Barangay Hinaga, Barangay Victory, Barangay Lulugayan sa May 25, 2026 sa alauna hanggang 5 po ng hapon ang Barangay Kamarubuan, Barangay Katungtong, Barangay Giaan, Barangay Poblacion 5, Masagana, Barangay Poblacion 6, Magiliw at Barangay Poblacion 4 sa Matulungin. Sa Bacoor, Cavite ay meron pong
magaganap na master list payroll number sa mga social pensioners sa May 25, 2026 sa 1 hanggang alas 5 po ng hapon sa Backward Gymnasium po magaganap ang inyo pong payout. At heto po ang mga listahan sa mga pangalan na kasali po sa kukuha ng pensyon. Sa Barangay 182 sa Zone 19 ay meron po magaganap na payout sa May 25, 2026. Ito ay magaganap po sa inyong OSCA office. At ito po ang mga pangalan, listahan sa mga kukuha po ng benepisyong ito. Sa Barangay Bulocaon sa May 25, 2026, meron pong magaganap na payout sa Municipal Gymnasium alas 8 po ng umaga. Sa Sagay Municipal Gymnasium ay meron pong magaganap na payout sa May 25, 2026 sa alas 8:12 ng tanghali ang Barangay Alangilan, Barangay Kunya, Barangay Manuyog, Barangay Balite. Sa hapon naman, sa 1 hanggang 5 ng hapon, ang Barangay Bunbon, Barangay Mayana, Barangay Bugang, Barangay Baknit po ng mga barangay. At yun po ang mga impormasyon na inyo pong nakuha sa magaganap po na payout sa nasabing araw na iyon. At sa puntong ito, sa mga nagtatanong kung legit ba itong sinasabi ko, opo, hindi po ito gawa-gawa dahil ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ay isang ganap po na batas ay para po ito sa mga piling mga senior citizens na kabilang po sa mga kwalipikado at makakuha po ng benepisyong ito. At sa puntong ito, pag-usapan natin ang mga requirements na dapat mong i-ready when you are part of this payout or benefits na ito. Ito po ay clear para po mas nice. Ang aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nag-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa iyo ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala,
Siguraduhin pareho ang lagda at mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihing lagda at mark sa authorized letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasan magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa ngayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa iyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!